The Story of Henry Sy and SM. Alam mo ba na ang pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang SM, ay nagsimula lang sa isang maliit na tindahan ng sapatos? Oo, tama. Ang kwento ni Henry Sy ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa sipag, tiyaga, at pananampalataya sa Diyos. Si Henry Sy ay isang simpleng binata na ipinanganak sa China. Lumaki siya sa hirap at nung siya'y dumating sa Pilipinas, halos wala siyang dala. Ang meron lang siya ay pangarap na makapagtayo ng negosyo at makapagbigay ng mas maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Nagsimula siya sa isang maliit na tindahan ng sapatos na tinawag niyang Shoe Mart. Doon niya inilagay ang lahat ng kanyang oras at lakas. Sa una, mahirap. Hindi araw-araw ay may benta. Minsan lugi pa. May mga panahong halos gusto na niyang sumuko dahil parang walang pag-asa. Pero anong ginawa niya? Hindi siya tumigil. Kahit mahirap, kahit pagod, kahit minsan walang bumibili, patuloy siyang nagsikap. Gumigising siya ng maaga, nag-aasikaso ng mga sapatos, at personal na naglilingkod sa mga customer. Ang simpleng tindahan na iyon ang naging pundasyon ng kanyang pangarap. Lumipas ang mga taon, unti-unting lumago ang kanyang negosyo. Mula sa isang maliit na shoe mart naging department store at kalaunan ay naging SM Super Malls, isa sa pinakamalaking mall chain sa buong mundo. Ngayon kapag naririnig natin ang SM, hindi lang ito shopping mall, kundi isang simbolo ng tagumpay at kasipagan. Ano ang sikreto ni Henry Sy? Sipag, tiyaga, at tamang paghawak sa maliit na bagay. Hindi niya minadali ang tagumpay at dahil doon, pinalago siya ng Diyos ng higit pa sa kanyang inaasahan. Ito ang learnings. Number 1. Magsimula sa maliit. Kahit maliit ang puhunan, basta't may sipag at tiyaga, lalaki rin yan. Number 2. Huwag sumuko sa hirap. Lahat ng tagumpay dumadaan muna sa sakit at sakripisyo. Number 3. Magtiwala sa proseso. Kung ngayon nahihirapan ka, darating din ang bunga kung di ka titigil. Number 4. Disiplina ang susi. Kung hindi ka marunong humawak sa maliit, hindi ka bibigyan ng mas malaki. Number 5. Pananampalataya kay Lord. Kahit gaano kakatalino o kasipag, kung wala kang Diyos sa buhay, kulang ang lahat. Ang kwento ni Henry Sy ay patunay na kahit mahirap ang simula, pwede ka ring umasenso kung magsisikap ka at hindi susuko. Pero higit sa lahat, tandaan natin ang sinasabi sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Oo, maaari kang magtagumpay sa negosyo at sa buhay, pero ang tunay na tagumpay ay nasa pagkakaroon ng relasyon kay Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw ay nangangarap, huwag kang tumigil. Simulan mo sa maliit, magtiwala sa Diyos at gawin ang lahat ng may puso. At higit sa lahat, tanggapin si Jesus sa iyong buhay para maranasan ang tunay na tagumpay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang inspiring na kwento. God bless you always.